Papayag ba tayo na yung nangyaring dismissal doon sa kaso ni Senator Joel Villanueva ay ganun-ganun na lang? Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at paki-share na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Na-dismiss yung kaso niya, wala man lang nakaalam kung hindi siya lang. Halatang halata na talagang may illegal dito nangyari dahil normally yung mga cases na ganyan, especially stakeholders ang mga mamamayang Pilipino dito, hindi po pwedeng sila lang ang nakakaalam. At itong si Ombudsman, the former Ombudsman Martires, nangangatwiran pa na kesyo hindi naman daw yan lihim, open naman daw yan. Pero normally kasi yung mga ganyang resolution, aware ang media. Alam dapat ng media na mayroong magkakaroon ng ganyang resolution. At kung hindi yan naka-open sa public, katulad nga na nangyari ngayon, halatang halata na sila lang. At baka nga hindi pa nagkaroon yan ng formal hearing, pagbasa ng hatol, baka ginawan lang yan ng resolution na sila ang nakakaalam. Taong 2016, naglabas si nooy Ombudsman Conchita Carpio Morales ng dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva. Kaugnay ito ng kasong administratibo ni Villanueva na sa pagkakaugnay niya sa pork barrel scam noong si party list representative pa siya. Ang alegasyon noon ay napunta umano sa peking NGO ni Janet Lim Napoles ang 10 milyong pisong Priority Development Assistance Fund o PDAF ni Villanueva. Pero ang dismissal order hindi pinatupad ng Senado. Ang Senado lang daw kasi at mga kapwa senador ang makakapagpaalis sa nakaupong senador sa pwesto sa pamamagitan ng investigasyon at ng ethics complaint. Kanina, inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na susulat siya sa Senado para hilingin na ang pagpapatupad ng kautusan ng dating Ombudsman. Kasunod ng pahayag na yan ni Remulla, naglabas si Villanueva ng larawan ng mga dokumento. Kabilang dyan ang desisyon ng Office of the Ombudsman kung saan nakalagay na wala raw probable cause at dismissed na ang kaso. May petsa itong July 31, 2019. Pan-Ombudsman na si Samuel Martires. Naglabas din siya ng clearance mula sa Ombudsman na nagsasabing wala siyang nakabimbing kasong kriminal o administratibo sa Office of the Ombudsman. Pati certification mula sa Sandigan Bayan na hindi siya akusado o defendant sa anumang kaso roon. Pareho yung in-issue nitong September 10, 2025. Labas din ni Villanueva ang official transmittal letter ng Ombudsman noong 2019 na nagbibigay abiso sa Senado tungkol sa desisyong nagbabasura sa kanyang kaso. Sa mensahe ni Villanueva sa mga reporter, tinawag niyang harassment ang gusto ni Remulla. Pero kit ni Remulla, it's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid that can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat kasi, hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody know about it. Kahit sa Senate mismo, hindi nila alam yan. Ikinagulat daw niyang may ganito na palang desisyon si Martires. I was confronted with a decision signed by former Ombudsman Martires dated July 2019. Lumabas lang siya nung sinabi ko may gagawin ang Ombudsman tungkol dyan. It's a surprise secret decision. Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba parang secret decision siya? Alam niyo ba yun? Did you know about it? Nobody knows about it. Sa panayam ng Super Radio DZBB, dinanggi ni Martires na isinikreto ang desisyon. Aba, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin. Meron kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Pag yung kaso ay nare-release, napapasok yan sa system. Nandun sa system, na na-dismiss ko yun, wala akong sikretong ginagawa sa aking trabaho. Lahat nakabuyang-yang. Ayon kay Martires, pag-upo niya bilang ombudsman noong 2018, gahain si Villanueva ng motion for reconsideration laban sa desisyon ni dating Ombudsman Morales. Ang argumento raw ni Villanueva, forged o pineke umano ang kanyang mga pirma sa mga dokumento. Nagpadala rin ng NBI findings kaugnay nito. Iniligay lang daw ang Villanueva sa request ng Buhay Party List, kayong hindi naman siya miyembro ng party list na ito. There is no evidence on record. Yung pera na tanggap ng Buhay Party List ay napunta kay Senator Joel Villanueva. I dismissed both cases, criminal and administrative cases. So doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, ni-reverse ko yon at dinispis ko yung administrative case. Ayon kay Remulla, inaaral nila ang desisyon na ito ni Martires. Pero dahil dito, hindi nasusulat sa Senado. Nagbago na yung premises natin. I think that it's something that raising more questions than answers. Diba? Lalo na sa opisina ito. Para Tayo ang unang-una dapat nakakaalam dahil ito ay tungkol sa pera ng mamamayang Pilipino. Tungkol ito sa accountability ng isang public official. Kaya dapat may gawin dito
ang kasalukuyang ombudsman si Secretary Boying Remulla, Ombudsman Boying Remulla, na gawing pag-iimbestiga dito sa pangyayaring ito. At hindi dapat pumayag ang mamamayang Pilipino na ganun-ganun na lang ito. Na sila-sila lang nakakaalam, nagkakaroon ng lihiman tungkol sa mga ganitong kaso na involved na ay public funds. Naglabas sila ng grave misconduct sa kaso. At sabi ni Conchita Morales, dapat tanggalin na pagkasenador. Nangyari naman, si Senate President Pimentel Lugaro, sabi niya, hihintayin natin ang tinatawag nating sagot ng ombudsman kung talagang dapat malaman niya. Kaya mag-communicate tayo sa ombudsman. So open lahat yan, no? So, ang nangyari naman ngayon, kung nangyari noong 2016, on July 31, 2019, si Samuel Martires, isa rin Korte Suprema dati yan, na in-appoint ni Duterte bilang ombudsman, in-reverse niya yung dismissal. Sabi niya, mali yung dismissal. Ang problema doon, tinago, hindi sila publiko, violating the constitutional provision na dapat lahat ng gagawin ng ombudsman, lahat ng gagawin ng mga taong nasa gobyerno ay transparent. Ito tinatawag natin, hindi lang Freedom of Information Act. Una dyan tinatawag natin, na nakalagay dyan, na the ombudsman and his deputies as protectors shall act promptly on complaints, no? Filed against in any form or manner against public officials or employees. Walang sinasabi dyan na ombudsman hanggang doon lang kami sa hindi dapat isama ang ang ginawa kasi ng Senado ng batas nung ginawa yung ombudsman law, parang naglagay sila ng bulletproof na ang senador at congressman at saka mga judges, hiwalay natin doon sa sinasabi ng Constitution na lahat public officers and employees pwedeng habulin ng ombudsman. They're not above the law. Hiniwalay nila dito sa self-serving yon. At tingin ko, parang class legislation. Bakit mas equal yung mga senador at congressman? Samantalang kung yung janitor nakukulong doon sa ombudsman, bakit ito mga senador at congressman at saka mga judges, hindi kasali? Okay yung impeachment dahil talaga may provisions sa impeachment. Pero, bubuha sila ng batas, insulating themselves, self-serving, hindi kami dapat ma-imbestiga at kami lang ang magagawa ng investigasyon. Bukod pa dyan, lagay mo ng, sige, totoo na yan. Ako, I don't agree with that because class legislation nga yan Aba, nangyari pa, ang ginawa nila, itong ginawa dito kay Villanueva, dapat malaman ng buong madla dapat, hindi nila sinabi na dapat malaman. Ang nangyari, tinago ngayon yan. Lumabas siya ngayon, 3 years later, at tinago naman ito si Justice Martires. Pinagsak dyan. Tinago. At nung tinago yan, hindi nalaman ng tao. Ito yung pinagkaguluhan ng Senado. Kaya nga nakialam si Senator Pimentel, sabi niya, hintayin natin ang ombudsman. 3 taon nakatago yan. At bigla na lang on September 10, 2025, hindi pinapakita yung desisyon na dinidismiss. Ang pinapakita ngayon, si Joel Villanueva wala nagsasabi na meron siyang clearance na wala na siyang both administrative and criminal cases sa ombudsman. Unfair! Unfair! Pero paano kung ikaw mag-a-appeal? Wala kang alam. Kung ikaw nagdemanda, hindi mo alam. Yung si Conchita Morales, hindi niya rin alam. Ginawa lang nila, nandun sa statement ng ombudsman at binigyan lang si Joel. Hindi binigyan yung tao. Nasa dilimang tao, hindi nila alam, bigla lang tayo nabulaga. Yes. Ito nga si Boying Remulla, lumalabas ngayon. Parang nagpabaya siya. Hindi siya nagpabaya. Tinago Paano mo malalaman kung tinago? Kung lumabas talaga yun. Dahil nalaman na nila na nung uupo na si Boying, on September 2025, uupo si Boying, lumabas ng October 7, and appoint si Boying. September 10, biglang lumabas yung clearance si Villanueva. Halata. So, dapat maintindihan ng tao yan. Na talagang may impunity na yan, na tinatago na mismo. Bakit tatago? Dapat sabihin ninyo, bakit yung dinismiss? Dahil ang batas natin sinasabi, pag gumawa ng desisyon ang husgado, dapat sasabihin nila, ito ang facts, ito ang pinagbasihan namin ng batas kung bakit namin dinismiss. Hindi wala tayong alam kung bakit nila dinismiss yan. Sir, yung sinasabi lang po ninyo na dapat sabihin ng ombudsman, yung naging desisyon, through publication po yun, dapat nakapublish. Ganun po ba? Talaga naman yun ang batas Dapat lalagay sa official gazette later. Hinahanap namin sa official gazette. Dahil nga, inipitahan nyo ako, hindi ko naman alam yung kay Joel. Siyempre, kasama ko ng araw sa Senado yan. Pero hindi na nga lang po sa Senado yan, pagtatakpan ko o tutulungan ko. Ang sinasabi ko lang, yung batas, ito ang batas. Sinasabihan ko lang ang tao, ito ang batas, kayo humusga. Dapat bang itago? Hindi ba dapat ipaliwanag kung bakit dinismiss? Kung ikaw mag-a-appeal, kung ayaw mo yung ginawa niya, dapat mag-a-appeal ka, hindi ka na maka-appeal. Hindi na problema. Kaya mga kapatid, mga kababayan, huwag tayong pumayag, mag-ingay tayo. Let us make a stand about this. Let us make a firm stand this kind of anomalous dismissal of a case. Cases like this should be made known to public. Kaya nga dapat aware tayong mga mamamayang Pilipino tungkol sa mga pangyayaring ganito. At doon nga sa nangyayari na hindi tayo na-inform, hindi na-inform ang media especially. Ang number one dapat makakaalam dito ay yung media. At mukhang walang nakaalam kahit na isa mang media
person tungkol dito. At ngayon, kaya pala itong si Joel Villanueva, hindi niya rin ma-display ng todo itong resolution na to. Hindi siya excited, hindi siya naglabas ng dokumento at hindi niya rin ibinalita sa media. Wala siyang pinagsabihan tungkol sa resolution na to dahil nga this was maliciously done by the former Ombudsman Martires. Kaya mga kapatid, mga kabayan, hindi po pwedeng ganito na lang ito. At dapat may gawin tayo dahil baka mamihasa itong mga ganitong klaseng public officials na hindi mananagot at tinatakpan nila, tinatago ang accountability nila sa mamamayang Pilipino. Kaya nga sabi ko, hindi maaaring wala tayong gawin dito. At nag-comment pa nga si Senator Gordon dito na sinasabi niya na dapat nga may gawin itong si si Ombudsman Boying Remulla. Dahil nga ito ay hindi katanggap-tanggap at nagkaroon ng biglaang paglabas noong gagawa na ng formal communication itong si Ombudsman Boying Remulla. Gagawa na siya ng communication papunta kay Senate President Tito Soto tungkol dito dahil nga ang kasong ito ay hinatulan ni the former Ombudsman Conchita Carpio Morales at pinadi-dismiss na nga itong si Senator Joel Villanueva. Hindi na-implement ito at nung mapalitan itong si Ombudsman Conchita Morales, nung mapalitan siya ni Martires, itong si Martires nga ang nag-dismiss ng kaso ni Joel Villanueva. Kaya nga dapat mahalungkat na maigi ito, makita yung paano dismissal ang ginawa, anong klaseng dokumento, makita ma-open sa public. At dapat ma-question itong mismong si Ombudsman, the former Ombudsman Martires dito sa ginawa niya. Halatang-halata ito na halatang-halata ito na pinaburan niya ang isang public servant na dapat ay accountable doon sa kanyang ginawa. Lalong-lalo na at pera ng mamamayang Pilipino ang ginalaw dito. Kaya ganun po mga kapatid, mga kabayan, bantayan po natin, huwag natin pabayaang lumipas ang kasong ito nang hindi tayo gumagawa ng aksyon. Sana ang gobyerno, hindi tayo nakakasiguro dito sa Supreme Court kung ito ay i-reverse dahil alam naman natin na lamang ang mga appointee dyan ni Digong Duterte sa Supreme Court. At hindi pa tayo nakakasiguro kung kailan magkakaroon ng mga pagpapalit dyan. So ang pag-asa na lang natin dito, yung gagawing pagkilos itong si Ombudsman Boying Remulla. So hanggang yan lang po muna, medyo maiksi lang muna ang ating comment dito dahil tayo po ay nasa convention dito sa Bacolod. At hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Mag-comment po tayo, ipalam natin sa mga tao dyan sa gobyerno, lalong-lalo na dito sa mga senador na mayroong mga ginagawang kalokohan na tayo ay nakapantay at hindi natin papabayaan mangyari ito nang hindi tayo mag-iingay dahil pondo po ng mamamayang Pilipino ang ginagalaw nila. So again, thank you so much for joining today at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo muli. On 14 Washburn Street.